Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Yes, truly God is good. Dahil tayo po ay nagsa-celebrate ng ating 17th-year anniversary, ang Mount Moriah Bacoor. At ikaw dyan, kapatid na nanonood na online ngayon, i-greet po natin ang bawat isa. Ilagay po natin sa ating comment box, Happy 17th year anniversary with the theme, Soaring High. Kaya naman po tayo ay sabay-sabay na magpupuri, sabay-sabay na magpapasalamat sa Panginoon. Amen and amen. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Yes, Lord God, we praise you, Panginoon. Hey! You are here as we lift you up. You were riding on our praise, being enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, then I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. You lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up, this sound and stay over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up, this sound and stay over all. Yes, Lord. Your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up. The rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. We shout of praise. We celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. So turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. So turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah. Yes, Lord, we praise you.
awaken in this generation. Let praise awaken all around the world. Let praise awaken in this generation. Let praise awaken all around the world. Every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. 'Cause you have given me love unfailing. Hey, every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. 'Cause you have given me love unfailing. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. And Lord, renew my mind as you will unfold in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side.
leads me on by the power of your love. I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live with me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Here I am waiting. Abide in me, I pray. And here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I
umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So ang pagbibigay po sa ating Panginoon ay pag-acknowledge na ang lahat ng bagay ay nagmula po sa Kanya. Hindi po importante ang amount ng ating ibibigay, malaki man yan or maliit, iisa po ang value niyan sa ating Panginoon. Ang mahalaga po ay yung motibo po natin sa ating pagbibigay. Tandaan po natin ang ating Panginoon ay tumitingin sa ating puso at hindi sa ating mga bulsa. Ayan, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Lord, we acknowledge, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay nagmula po sa iyo, sa pamamagitan mo at para sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala na inuulan mo po sa amin. At Lord, tulungan mo rin kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na maging pagpapala sa iba. Lord, tulungan mo kami na maging wise steward ng lahat ng ipinagkatiwala mo po sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mag-sustain ng strength, Panginoon, ng wisdom sa aming magkakapatid, Lord God, sa pananampalataya. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy na i-bless mo po ang service na ito, patuloy na i-touch mo ang buhay ng bawat isa. Baguhin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po ang maitaas sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sa mga gusto pong magbigay, pwede po tayo mag-transfer online and you may contact Sister Bea Roquero. Ipa-flash po ang details sa ating screen. Maraming salamat po and God bless. Here we go, watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Happy 17th anniversary po uli, Mount Moriah Global Ministries Bacoor. At ngayon ay dadako na tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At ang ating tagapagsalita ngayon, it is my honor and privilege to introduce him to you. He is a man of faith. And alam ko po na marami ho ang na-touch na buhay at na bagong buhay dahil po sa paglilingkod ng ating tagapagsalita ngayong umagang ito. And alam ko po na excited na rin po kayo na makinig ng mensahe ng Panginoon and to encourage us with a powerful message for today, this Sunday, our anniversary day. I would like to introduce to you our guest speaker, walang iba kundi si Bishop Vic Del Valle. Purihin ang Panginoon. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo sa sandaling ito. In behalf of LWBC Norway and MMGMI Philippines, ako po ay bumabati at nakikipagdiwang sa inyo sa araw na ito na ika-17 taong anibersaryo. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ng ating mga leaders and of course kay Brother Romel at Sister Alex na sumagot sa panawagan ng Diyos upang pangunahan po ang ating kongregasyon and na patuloy na tayo ay nagtaguyod ng pagsagot sa panawagan ng langit upang ang mga minamahal nating mga kapatiran ay maalagaan at makarating sa taong ito. At alam ko na ang sandaling ito ay malaki ang ating expectation sa Diyos na tayo ay Kanyang sasabayan at tutulungan at pangungunahan sa mga darating pang panahon.
Muli po ako ay nagpapasalamat din dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon upang maging kabahagi ng ating pagdiriwang. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagdiriwang na ito ng 17 taong anibersaryo ng inyong iglesia. Kayo po ay patuloy na maitaas, kayo po ay patuloy na marinig, kayo po ay patuloy na magpala sa lahat po ng inyong mga anak na inilagay niyo po, Panginoon, sa inyong iglesia. At alam ko po, Panginoon, na ang inyong pangako ay laging tapat, laging na matutupad, at ang inyong kalooban ang siyang maghahari sa buhay ng inyong iglesia sa sandaling ito. Lord, hiniling ko po ang inyong presensya, ang inyong paggabay, mangusap po kayo sa pamamagitan ng inyong lingkod sa araw ito. Kayo lamang po ang mataas at walang sino man, Panginoon. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Napakaganda po ng ating tema na ibinigay po sa akin ni Brother Romel. Soaring High na matatagpuan po sa aklat ng Isaiah, chapter 40, verse 30. At pinamagatan ko po ang mensaheng ito ng your attitude determines your altitude. Yan po. Hayaan po na alalahanin po natin ang mga sandaling ito. Alam niyo po, sa totoong buhay ay itong October at November, marami po tayong mga iglesia na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Katulad nga po ng ating main church dyan sa Taguig, at sa ating church dyan sa Dasmariñas, at maging sa Bulacan, at soon po sa ating iglesia dyan sa Narbacan, at marami pang mga nagsisipagdiwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo ng iglesia ng Panginoon. Pero alam niyo ba, isang bagay ang mapupunan niyo po, isang bagay ang mapupunan niyo sa mga nagdiriwang ng mga anniversaries. Hindi niyo, ewan ko kung napupunan niyo to, one thing that is common. When we do the program, alam na alam po yan ni Brother Romel at ng mga nasa program ministry, yung bang tinatawag na church history. Hindi mawawala ang church history kapag inuumpisahan nila yung gustong balikan yung nakaraan. Gusto natin, parang mahal na mahal nating marinig yan. We are excited kung ano ang pinanggalingan. At gusto nating i-share sa lahat ang pinagdaanan ng church. At whether it is good or bad, kasi it helps us to realize what we still need to do. Yung mga nakaraan, yung mga failures and success and victories, hindi natin yan itinatago sa church history. Perhaps yung makikita rin natin yung direction dahil nakita natin yung church history, and we begin to choose. Alam niyo, si Brother Romel ay tingin ko habang pinag-aaralan niya yung nakaraan ay inililid na rin siya ng Panginoon kung paano makukuha yung tema na dapat nating pag-usapan. It is because we are thinking ano ba ang dapat pang gawin sa mga susunod na hakbangin para magpatuloy ang kasiglahan at paglago ng iglesia, no? And that is normal. So kaya nga po yung tema na soaring high ay napaka-challenging po, napakaganda, but it is so challenging. Ito yung ibinigay sa inyong mahal na lingkod, si Brother Romel at si Alex, si Sir Alex, ang kanyang asawa, ay siguro nung pinag-iisipan nila, ano nga ba? At dinulog ito sa inyong mga leaders upang ang ating buong kongregasyon ay maintindihan ang tatahakin pa, kasi po ang pagdiriwang ng celebration ng anniversary ay hindi po katapusan, kundi parang bagong panganak po na mag-uumpisa na naman po sa panibagong level ng inyong paglalakbay. So, nung binigay po yung soaring high, tingin ko po yun ang nakita talaga ng ating lingkod, no? Si Brother Romel, para maranasan natin ang kasiglahan pa. At alam ko ito ay may direksyon ng Panginoon. So I believe Brother Romel and the rest of the leaders
are excited to see that that the future will be like an eagle who soar high, no? Na lumilipad sa kaitaasan. At alam ko na ito ay magmamanifest along the way sa ating haharapin pang paglalakbay. So with that in mind, meron lamang po akong 3 bagay, no, na gustong i-share sa inyo sa araw ng pag-celebrate natin, ang elemento kung paano tayo makakalipad ng mataas pa kaysa dati. Now, hindi ko ibig sabihin magmamataas, kundi ililipat tayo ng Panginoon sa bagong level ng paglilingkod at pag-enjoy sa presensya ng Panginoon. So, I want you to understand, nais kong sana ay maunawaan nyo ng mas malalim pa ang temang ito sa pamamagitan ng pakikinig sa sandaling ito sa aking natagpuan dito sa teksto na ibinigay sa atin ng ating mahal na lingkod, si Brother Romel. So, we need to do something to accomplish our soaring high, no? As revealed in Isaiah chapter 40 verse 31. Isang napakagandang bagay po nito. Paano nga ba tayo magiging katulad ng agila, no? Na makakalipad bilang iglesia, bilang mga kapatid sa pananampalataya, lalo na dito sa gitna ng pandemic, no? Ano ang dapat nating gawin? Kaya 3 bagay po ang nais ko i-share. Sabi ho ng ating talata na ibinigay po sa atin na napakahalaga na ating mapag-usapan, sabi po dito, "But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Now, ang sarap pong pakinggan ng mensahe po ng Diyos kay Isaiah. Pero sa maiksi pong background kung bakit po nasabi ito ng Diyos o bakit nasabi ito na Isaiah is because meron sila pong pinagdadaanan. Ang mga anak po ng Diyos ay nasa exile. Yung exile po ay tinalo po sila ng kaaway at sila po ay naging immigrant, no? Sila po ay kinuha sa kanilang sariling bansa at sila po ay inilagay sa Babylonia, na kung saan sila po ay nagnanasa na makabalik na doon sa kanilang sariling bansa sa Israel o sa Jerusalem. So balit sa matagal na pag-aantay, marami na sa kanila ang napapagod at nagdi-desire na kailan kaya sila babalik. Kaya po nung si Isaiah ay lumapit sa Panginoon, ito yung nasabi niya at in-inspire siya ng Diyos sa mga bagay ito kasi nangako ang Diyos. Pero malaking bagay ang dapat maintindihan ng bawat isa sa atin kung bakit nasabi ito. At yun nga po, isang bagay ay sila po ay malayo sa kanilang minamahal na bansa. Para bang kami po, nandito kami sa Norway, para bang nag-iisip kami isang araw, kailan ba kami maninirahan na muli diyan sa Pilipinas. Parang ganun po, kaya sabi ng Panginoon sa kanya, "He that wait upon the Lord shall renew thy strength." Kasi po, alam niyo, pagka may inaantay tayo, minsan po pagka natatagalan, di ba? Isipin niyo, 17 taon ang inyong dinaanan. Alam ko pong nag-i-expect kayo ng mas malaki pang church. Nag-i-expect kayo ng mas marami pang tao. Nag-i-expect tayo sa ating pag-aantay na maraming makakakilala pa sa Panginoon. Hindi ho natin maiwasan yan. Kaya nga po ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng ganitong parte sa buhay ng Israelita sa panahon yon sa pamamagitan ng Isaiah. Kaya isang kalakasan din po, ito po ba ay applicable lang sa kanila? Hindi po. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan kahapon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya alam ko po, epektibo pa rin po ito sa atin. Kayo ba ay nag-iintay? Kayo ba ay nangihina? Kayo ba ay may inaasahan sa Panginoon? Ang sagot po ng Diyos ay meron kayong aasahan sa Diyos. Kaya nga po, ang 3 bagay na ito ay mahalaga. Una po, sa ating paglipad sa pananampalataya o sa bagong level ng ating pananampalataya at paglilingkod sa kung saan tinawag tayo ng Panginoon, ito ang unang bagay.
we have to reset our attitude on waiting. Kaya nga sabi, he that wait upon the Lord, those who wait on the Lord, nag-aantay tayo. Alam ko na nananalangin ang marami sa inyo, umaasa. Ganun ho yan eh. Para bang katulad na isang babaeng nagbubuntis, 9 na buwan siyang umaasa, nag-aantay. Ano kaya itsura nito? Kamukha kaya ni Brother Romel? Kamukha kaya ng lola ni Brother Romel? Ni Brother Romel? O kamukha kaya ng nanay or whatever? Ganun po eh. Ano ang ating magiging attitude? So those who wait upon the Lord, okay? So taas ang kamay ng may inaantay sa Panginoon. Ayan. So, to understand how to wait upon the Lord, of course, dapat nating i-reset ang ating mind kung anong attitude. But of course, para lalo nating maintindihan kung paano ito mag-intay ng tama, nagbigay po si Isaiah ng isang illustration. Ginamit niya ang agila. No? Alam niyo po ba, siyempre tinatanong, anong purpose ng eagle? Bakit yun ang ginamit ni Isaiah o pinaisip ni Lord kay Isaiah? Bakit eagle? Pwede naman sigurong maya o tagak or ano ba, or vulture. Bakit agila? No? Meron kasing katangian ng agila. May ugali po, may attitude po kasi ang agila na dapat nating matutunan. Sabi po ng legend, no, an eagle at the age of 30 to 50, lumilipad po yan. No? Lumilipad po yan ng mataas, sobrang taas, lagpas sa mga bundok, at talagang pinupuwersa niya ang kanyang sarili. At pinagtitiisin niya na makapanik ng mataas na mataas. At doon siya mamamahinga sa tuktok ng bundok. Doon sa kaitaas-taasan. At dahil ang kanyang pakpak po ay magpapasimulang matanggal. Sa mahabang panahon ng kanyang buhay, na naranasan parang kayo po bilang iglesia, 17 taon. Ngayon po nagse-celebrate tayo. Dahil meron dapat tanggalin, meron dapat palitan na mga nauubos na mga balahibo. Ganyan po ang agila. Sa 30 to 50 years, lilipad na ho yan sa bundok, and then mamamahinga po kasi mag-uumpisa na hong matanggal o tanggalin niya. Mismo tinatanggal niya po yung mga balahibo doon sa kanyang pakpak. Yan. Di ba? Ang iglesia dapat ganyan. Tumataas habang umiidad po ang iglesia, dapat to hindi bumabagsak, tumataas po. Pero sa pagtaas po na yan, nakakaramdam ho tayo minsan na exhaust yung mga pastor natin, mga leaders natin. Kaya kailangan ho magpahinga, mag-antay na naman po ulit. So, ang agila po ganon, it removes all the feathers from its body. So, pagka ganon po, parang defenseless sila. It looks out, ito ang ginagawa nila, tumititig po sila sa araw. Kasi doon po ang isa sa pinakamasarap na atmosphere, yung nasa tuktok ka ng bundok, nasa height ka, pagka suminag ang araw, yung pong araw ay talagang salong-salo mo. Sabi ng ibang mga scholars o ng mga scientists, pero hindi ko pa po talaga nabasa yan. Sabi lang po nila, tumititig ang agila sa araw. They will gaze upon the sun to receive the strength. No? Talagang ganyan po no? Napakagandang ipakat, ilapat sa ugali o sa karanasan ng iglesia. Para ma-renew po ay kailangan tumitig sa araw, tumitig sa Panginoong Jesus. Ano? Ganun po ang karanasan ng agila. So katulad po yan ng church. Kaya siguro si Isaiah ay yun ang ginamit at pinaisip sa kanya ng Panginoon. Kasi po tayong, ang iglesia natin sa Cavite ay 17 taon nang lumilipad. Pero nais ng Diyos na iangat to soar higher, to soar high in the ministry, to soar high in relationship, to soar high in receiving and releasing the blessing that God is about to give. So kaya kailangan maghanda tayo. Paano ihanda ito? Of course, dapat po i-reset natin ang ating understanding, ang ating isip sa attitude ng pag-antay. At kung nais nating makita ang bagong level ng paglipad, kailangan po natin
talagang ang isip na ito ay matuon lamang sa Panginoon habang tayo ay nag-aantay. Alam niyo po, ang pangalawang bagay po tungkol sa waiting na ito ay sabi po ng Hebrew, ang salita pong ginamit ay kava, no? Kava. So the figurative meaning, ang ibig sabihin to ay to bind together like a cord. Para bang yung tali po na tatlo na pinagsasama po yan. Three thread, no? Tatlong hibla ng tali ay pinagsasama-sama to bind together. It's a process of making a rope, twisting or weaving small strings together to form a rope. Yun po yung meaning ng kava. So, habang mas maraming strand na magkakasama, yun po ay nakakagawa po ng lubid, no? So, the greater the strand, the greater the strength. Yan po ang ibig sabihin ng ginamit ng waiting, kava. At the literal meaning ay hope, pag-asa. So, katulad ng nangyayari sa agila, kapag ka siya po ay tumataas ng tumataas, tumititig sa araw, lumalapit sa Panginoon, ganyan po ang nangyayari. Nagiging parang mas malapit ang kanilang relationship ng Panginoon. So yan po ang nasa kaisipan ng sumulat ng Isaiah, na he was so inspired to think about the eagle, at yung ginamit niyang salita ay to be bound with God. Katulad ng agila na gusto lumapit ng Kaya meron ako isang kantang naalala, yung Draw Me Close to You. Isa kong paborito yan, mga nakaraang panahon. Draw me close to you, never let me go. Diyan po, dahil habang tayo ay lumilipad, napapalapit sa Panginoon, para po tayong tali na hindi na magkakahiwa-hiwalay. And the more we come together, the more we have fellowship with God, the more we will become greater in soaring high to the call of God in our journey, no? So God makes us go, pero hindi ho madali yun, mga minamahal kong kapatid, no? Alam mo yan ni Brother Romel, alam mo yan ng inyong pamilya, that for almost 17 years there is what we call the severe trials of endurance and change. Hindi natin maiwasan sa lahat ng mga paglalakbay natin, lagi pong merong mga pagsubok na hindi kayang sukatin ng sino man, kundi kayo lang at ang Panginoon ang nakakaalam kung gaano kasakit, kung gaano kahirap, lalo na kayo na diyan sa ating iglesia. Alam natin, yung ating minamahal na pastor, si Pastor Romy, ay malaki ang pinaghirapan, at siya ay parang agila na kung saan ay hanggang sa siya ay umuwi na sa langit, ay nakita natin ng endurance, hindi nagbago ang kanyang pananampalataya, at hanggang sa isang araw na kasama niya na ang Panginoon. That is what I call endurance in the midst of trials. Kaya nga po, hindi naman siya binibigo ng Panginoon, at hindi siya kailanman bibigay. Napakaganda ng buhay na ating mahal na Pastor Romy doon sa piling ng Panginoon. But they are now inseparable. And this is necessary po. Yung ating po mga challenges na hinaharap dyan sa Cavite, sa paglilingkod, it shapes us. Okay, it shapes our character. Inuukit po ang ating mga ugali sa pananampalataya habang may mga pagsubok sa ating pinagdaraanan. In such a time, we need to embrace the Lord like strands of a rope by waiting upon Him. Kailangan makipagniig po tayo sa Panginoon, katulad po ni Jacob, di ba? Bago niya maranasan ang pagbabago at dakilang pagpapala, niyakap niya ang Panginoon. Niyakap niya yung anghel. Hindi niya pinakawalan, para silang tali. Sabi ni Jacob, hanggat hindi ka nagsasabi sa akin, hanggat di mo ko pinagpapala, hindi kita bibitawan. Ganun po. Kasi malaki po ang hope ni Jacob na kapag ka siya'y binless ng Panginoon, meron na naman panibagong
level ng kanyang paglakad sa pananampalataya. At nangyari po yun. There is a transformation, pati pangalan niya ay pinalitan. Di ba? From Jacob to Israel. Now, ganun po ang naging ugali po ng iglesia. Their mind was reset in terms of their attitude on waiting. Meron ba tayong inaantay? Amen. Marami tayong inaantay, ina-expect sa Panginoon. But this union, yung ating pong pakikipagniig sa Panginoon, will renew our strength. So let's learn how to wait upon Him in that way. Now, tingnan po natin, isa pong example. Tingnan niyo po itong nag-antay. Ang ugali po nitong nag-aantay na to. To give you an example sa New Testament naman, the woman with the issue of blood. Di ho ba? Ilang taon po siya nag-antay? 12 taon. And in her expectation, narinig niya si Jesus. And samantalang siya ay, ang buhay niya ay nasa mababang level ng paglipad, no? And then later on, when she learned about Jesus Christ, she began to move forward. She began to look for Jesus. And finally, she met Jesus and she touched the hem of the garment of our Lord Jesus Christ. Ano po nangyari? Sabi ng Panginoong Yesus, sino humipo sa akin? Alam niyo po ba, when we fly, when we soar high together, yung pong mga panahon na yon ng pag-aantay, ng paglakad, isang araw, ang ating Panginoong Yesus ay, sasabihin niya, sino humipo sa akin? Because you need to touch the heart of Jesus so that you and I and all of us can soar high all the more sa mga darating na panahon. Yan po, yung 12 years na nag-antay. Pero hindi ho siya tumigil hanggat hindi niya nahihipo, hanggat di sila nakakapagniig ng Panginoong Jesucristo. Isa pa po, bago tayo tumalon sa susunod, si Zacchaeus po, the small guy on the tree. Yan. Alam po natin yan eh. Tingnan niyo po siya, sa sobra niyang expectation, sa sobra niyang pag-aantay, hindi niya nais na makakawala pa. Alam niyo, pumanik po siya sa puno ng sikamoro. Ano po ang nangyari? And Jesus met him when he was there, okay, on the tree. Ganun din po ang church. We highly expect, no, na mahipo natin ang Panginoon, makita natin ang Panginoon sa ating pong paglipad. And besides, we cannot fly higher kapag hindi natin nami-meet ang ating Panginoong Jesucristo na head ng church. So, dalawang mukha po ang ipinapakita po ng bagay na ito. Una, ang ugali po sa pag-aantay ay yung lagi kang nag-expect. You highly expect kung ano ang gagawin ng Panginoon. At pangalawa po, yung hoping. Una, expecting, and pangalawa ay hoping. We expect and we hope. Hindi po yan parang wish. Ito po ay solid dahil merong pinangako ang Panginoon. Sabi niya, he that wait upon the Lord, those who wait upon the Lord. So hindi ho dapat bumaba yan. The more we go higher in the ministry, the more we desire to fly or soar high in touching the Lord. Amen? Sabi ni Jesus, ask and you shall be given, seek and you shall find, knock and it will be open. Di ba? Yan po ang malinaw na sinabi ng Panginoon. But we cannot experience that not unless we reset our mind in a new attitude, so that our attitude will determine our altitude. Yan. So, next is the element of in soaring high. Ang pangalawang bagay para tayo makalipad ng mataas, yung i-refocus po natin lamang ang ating mata sa Panginoon. Sa mga panahong ito, napakarami pong mga Kristiyano ang nawawala po sa kanilang direksyon. Marami pong mga mananampalataya ang naaagaw ang kanilang mga paningin sa mga bagay na kung saan kailangan nila. And of course, hindi natin masisisi. Maraming nawawala ng trabaho, maraming nawawala ng pag-asa, at hindi maiwasan na matukso na hindi na tumingin kay Jesus. Ang tinitingnan na lang nila, kung sino yung makakatulong sa kanila ng mga tao. Pero alam niyo po, dito po sa mga panahong ito, si Isaiah rin po ang nagsabi na ang umasa sa tao ay karumal-dumal sa Panginoon.
Kaya nga po, paano tayo makakalipad ng mas mataas pa kaysa doon sa 10 taong paglipad natin? Second is that we need to refocus our eyes on Jesus. In the Old Testament po, ito po yung prayer ni Jehoshaphat. Tatandaan niyo si Jehoshaphat nung siya po ay humarap sa napakalaking pandemic ng buhay. Sila ay pinagbabantaan ng kanilang kaaway. Ito po yung kanyang prayer. 2 Chronicles chapter 20 verse 12. Our eyes are set upon you. Tignan niyo po yung ugali pong ito. The attitude and the attitude of their eyes is not only the mind but also the attitude of their eyes. Ang ugali ng kanilang mga mata ay tinitingin lamang nila sa Diyos sa kabila ng napakaraming pagsubok. So, sabi po ng Chronicles, at ito po ay karanasan ni King Jehoshaphat, our eyes are set upon you. And also, sabi rin po ni King David, isang hari po na ating laging binabanggit at kinakabisa ang kanyang sulatin. Sabi niya, God is our only hope. My eyes are ever on the Lord, for only He will release my feet from the snare. Yan po ang sabi po ni King David sa Psalms chapter 25 verse 15. So, tayo ba ay umaasa sa kung kanino man? Marami po ngayon na mag-i-election na, ang daming nangangako. Ang dami pong nagsasabing gagawin to, bibigay to, at yung iba nagbibigay na. But nonetheless, ang puntos po dito, hindi yung pangako nila ang ating inaasahan. Hindi yung magagandang bagay na sinasabi nila na kaya nilang gawin at babaguhin o anuman ang kanilang mga pangako na super sarap pakinggan. Pero wag ho nating kalimutan, hindi ho tayo dapat tumingin doon, tumingin ho tayo sa Panginoong Jesus lamang. Sabi nga ho ni Jesus, di ba? Ano sabi ni Jesus? Looking unto Jesus, sabi ng Hebrew, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sabi mo sa katabi mo, kay Jesus lamang. Sige po, tapigin niya, ano nga lang pala to, no? Live stream. Sa sarili natin, at tayo ay titingin lamang sa Panginoon. Miski sa problema, hindi yun dapat yun na nakikita natin. Dapat nakikita natin ang kalakihan ng Diyos sa kabila ng mga problema. Si Elijah rin po, yung kalagayan po ni Elijah, yung kanyang kalakasan ay nanggaling po sa kanyang encounters sa Panginoong Diyos. Sa mga panahong ito, kapag tayo lumapit sa Panginoon, nakipagniig tayo sa Panginoon, ang ating isip ay buo ang pag-uugali na tayo mag-iintay katulad ng agila, katulad ng ugali ng agila. Tayo po ay makakaranas na naman ng bagong kalakasan, bagong pananaw sa buhay, dahil alam ko na pinili tayo ng Diyos upang hindi lumipad ng pababa, kundi lumipad ng pataas. Dahil pagka tayo ay tumaas, alam natin kung saan tayo nanggaling. At alam niyo ba, paano niyo malalaman na kayo ay tumataas na? Pagka alam niyo kung saan kayo galing. Yan, ganyan po, di ba? Hindi mo naman makita kung gaano ka nakataas kung hindi mo nakikita kung ano na yung nasa baba eh. Kaya nga pag sumakay po kayo ng eroplano, sinasabi nung pilot, now we are on the 36,000 feet. Yan. Bakit niya sinasabi? Kasi para maisip mo kung gaano ka nakataas at isipin mo na pagka tumingin ka sa baba, may enjoy mo. Wow! At isang bagay pong natutunan ko dito, a revelation from the Lord. Alam nyo, yung lahat ng tumataas, dapat huwag nyong kalimutan kung saan ka nang galing. Para manatili kang itataas at itataas ng Panginoon. That is God's renewing grace. Palalakasin ka. And you will experience that. Alam nyo po, dapat isang araw, ugaliin natin na makipagniig sa Panginoon. Habang tayo nag-iintay at habang nag-aantay, itingin lamang natin ang ating mga mata sa Panginoon. Someone said, no, according to the research, sabi niya, ang agila po, yun nga po kanina, pagka nakaupo na ho yan doon sa tuktok ng bundok, tinititigan niya ho ang Panginoon. Ang araw po pala, tumititig siya sa araw at nire-receive niya yung energy, yung tinatawag na init
ng araw, at the more na nare-receive niya yon, the more na yung kanyang pakpak ay tumutubong muli. The more na nagkakaroon ng kalakasan ang kanyang buhay bilang agila. Ganon din po tayo. We need to look unto Jesus. Sa kabila po ng masasakit na bagay. Alam niyo po, pag natatanggal po yung balahibo ng agila, masakit po yun eh. Minsan kailangan tanggalin na po natin yung mga maling isip, mga maling pananaw sa buhay, mga maling tradisyon, mga maling akala. Yan po, masakit po tanggalin niya. Yung matagal ng hinanakit, yung matagal ng pagbibintang, yung mga matagal ng pagkamahiyain, tinatanggal po yan. Dahil merong panibagong level ang gusto ng Diyos na itaas tayo. At hindi ka maitataas ng Panginoon hanggat meron ka pang luma na nakakabit sa iyong katawan. Yan. So, likewise, di po ba, inuulit ko, ano sabi ng Panginoon sa Hebrew 12? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, kung nais nating ma-experience ang bagong level ng paglipad sa paglilingkod sa Panginoon, tumingin ho tayo sa langit. Tumingin ho tayo sa Panginoon. Sabi niya, ano sabi ng Panginoon? Set your eyes on the heavenly things where your treasure is, di ba? Doon sa mga makalangit na bagay, sa mga bagay na kung saan makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. And it is none other than looking unto Jesus. It's time to set or to reset our mind, our attitude in waiting. It's time to consider looking to Christ so we can learn to fly in the midst of the difficult times. Sa 17 taong ito, pasimulan natin ulit tumingin sa Panginoon and not even sa ating kahirapan because God is always on your side. Amen? So finally, restart your journey by moving forward. Tingnan niyo po yung huling text dito. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Now, alam niyo po, iniisip ko gusto ko sana ipaliwanag pa ng mga details ito. Pero dalawang bagay po ang sinabi rito at dalawang bagay din po ang naiisip ko. Number 1, walang tumatakbo na paatras. Nobody in the race looks backward. Both of these actions, okay, it is an actions that moves forward. Both of these actions are forward-looking. Yun po ibig sabihin. Hindi ka ba nakakita ng lumalakad ng paatras at hindi ka rin nakakita ng tumatakbo na paurong or nakalingon. Hindi po lumilingon yung mga athlete na mga runners po. So, ito po ang isa kong pananaw. The church must not run with the garbage of the past. Hindi tayo pwedeng lumipad na bit-bit po yung ating bagahe, na mga sama ng loob, bagahe na kung saan nakakapangpahina sa atin. Yung mga, alam niyo po kayo po kung sino man po yung naka-abroad sa inyo, di ba tine-check yung ating mga bagahe, tinitignan kung may mga elemento ron, doon pa lang sa x-ray, babaksak na po Pagka yung mga ipinagbabawal, hindi nyo pwedeng ikarga doon sa inyong mga dadalhin sa Pilipinas. Kami po ganun Chine-check po yan. Ganun din po tayo. Hindi mawawala problema. Pero minsan, magiging problema natin yung problema pagka yung pinoproblema natin ay hindi nakarapat-dapat sa Panginoon. Dapat yung ipinapatanggal. Okay? Ipinapatanggal na po natin kasi hindi tayo makakatakbo o hindi tayo makakalipad nang meron tayong bagay na sobra-sobra sa ating buhay. Yan. Alam niyo po, ako po ay, ang ugali ko po sa pagta-travel, ako po ay light traveler. Ang ibig sabihin, ayoko ng super dami ng bagay. Gusto ko yung lightweight lang ho. Kasi ang hirap lumipad, miski ang eroplano, nahihirapang lumipad sa dami ng bagahe na inilalagay sa kanya. There is certain limit na dapat kaya lang nating dalhin. Yung sabi nga ng Panginoon carry each other's burden. At sabi ng Panginoon uli sa atin, those who are tired and weary, I will give you rest. Mga minamahal kong kapatid, sa ating pong paglipad, baka naman sobra-sobra bagahe mo na hindi na dapat mong ikarga sa iyong likod o sa iyong puso. Meron lang ikaw na capacity at tinutulungan lang tayo ng Panginoon na kargain to. Pero pagka sobra na,
Bakit hindi na lang natin ipagkatiwala sa Panginoon? Amen? So, we cannot move forward, we cannot run forward, we cannot walk forward not unless hindi na ay marami tayong baggage sa ating likuran. The church must not run. Ito ang problema din po sa iglesia. Laging pinag-usapan, katulad nung nakaraan, dapat ganun din eh. No, ang blessing ng Panginoon, they are new every morning. Hindi ho tayo pwedeng mag-rely dun sa victory kahapon. So, laging may bagong tagumpay. Kung aasa lang po tayo sa tagumpay nung nakaraan, ibig sabihin hindi kayang magbigay ng Diyos ng bagong tagumpay. Of course, siya ang kahapon, ngayon at magpakailan pa man, pero lagi po yung may bago. Katulad po ng karanasan po ng Israelita doon sa wilderness. Ano sabi ng Lord? Huwag nyo nang kainin yung dati. Yan. Huwag kayong mag-i-excess ng pagkuha ng blessing, sabi nga eh. At meron pong matinding insight dito na we rely on what God will do today. Okay? Hindi natin pwedeng laging pag-usapan. Dapat ginawa natin yung katulad nung kahapon. Hindi po. God will always let you look forward. Alam niyo po ang agila, habang nasa ere po yan, tinitignan po niyan ahead. Tinitignan sa mataas na paglipad niya, nakikita niya po yung dadagitin niyang pagkain. At yun ay laging sariwa. Ang agila po, ang pagkakaalam ko sa agila, hindi ko kumakain ng bulok. Yan po ay kumakain ng sariwa. Nakikita ko po dito lagi eh. Ang agila po, dadaib yan. Pagka pinapanood ka po sa Discovery Channel, diyan po, dumadali po yan ng mga salmon doon sa surface ng tubig. Ang layo po niyan, ang taas, tapos dadaib po yan na mabilis. Hanggat hindi po natin nakikita ang buhay natin na ganoon, hindi po natin mararanasan na ma-enjoy yung blessing na dapat nating kunin. We must look forward. We must walk forward. You must run by looking forward to what lies ahead. Di ba ganun ang sabi ni Apostle Paul? Look forward to what is ahead, forgetting what is in the past, to win the prize. Hindi po natin may experience ang masarap na pagkaing spiritual o kalakasan na sinasabi ni Isaiah sa chapter 40:31 kung puro nakaraan na lamang ang ating pag-uusapan. The church must walk in the knowledge and likeness of Christ. Kaya nga sabi ni Jesus nung nakapako dyan sa krus, for the joy that was set before me, ibig sabihin future, I endured the cross. Diba? For the joy that was set before me, I endured the cross. Kung si Jesus ay titignan niya, for the joy that was set in the past, hindi po eh. For the joy that was set before me, I endured the cross. Sabi po ng Hebrew. Now, we start our days. At paano natin gagawin to? Paano tayo makakalakas? Magpapalalakas at lilipad? Umpisa natin ang ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po ang sabi? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, lahat po ng bagay ay dapat pasimulan po sa pamamagitan ng salita ng Diyos. We soar high. Okay? We soar high by receiving the Word of God every day. The only way we know how high we are, wag nating kalimutan. Gusto kong balikan kayo kung saan tayo dapat magsimula. At wag nating kakalimutan ang magpakumbaba sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, malalaman mo lang kung gaano ka nakataas pagka tumingin ka sa ibaba. And many people don't want to look down anymore. Bakit? Gusto nilang magpakataas-taas na hindi nila naiisip na kailangan ka rin magpakumbaba. Now, what is the point? The way to go up is to go down. Yan. So, it makes you safer when you know where you started. Kaya, ang sarap marinig ng isang pastor. Sasabihin niya, alam niyo po, kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito. Kung hindi dahil sa tulong niyo, wala ako dito. Kung hindi dahil sa iyo, wala ako dito. Ganon po ang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin balikan natin yung nakaraang mga mali. Hindi po. Yung appreciate how God has raised us up. Yun po ang ibig ko po sabihin. That is what we call humility. Yan. The way to go up, the way to soar high, is to go down. Yan. Ang mga agila naman po ganun
Nandun nga lang po sila sa surface ng bundok. Huwag na po kayong babalik sa dating buhay. Pero doon po ang ibig sabihin, kung ano ang pinarating sa inang Diyos, huwag na po kayong, huwag po tayong magmamalaki. Doon lang tayo nilagay ng Diyos. At kung pinalalakas tayo ng Panginoon, inihanda tayo ng Panginoon, magpasalamat tayo at sabihin natin na God, I thank you because you raised me up. Okay, humility. And it is time to soar high in God. Alam ko, He will strengthen you as you soar in faith and right attitude towards Him. Soar in faith. Lumipad kayo ng may pananampalataya, salita ng Diyos, at lumipad kayo na may tamang pag-uugali sa Kanya. Remember that your attitude will determine your altitude. Your attitude will determine your altitude. Okay, I believe that the very situation that we are celebrating right now is a time of endurance. Makipagnig tayo, makipagtali tayo sa Panginoon. At alam ko, inihahanda kayo ng Panginoon mula kay Brother Romel, kay Alex, sa lahat ng mga leaders at sa lahat ng mga minamal nating mga kapatiran dyan sa Cavite. God is preparing you to another height and be ready for that exciting challenge. Allow God to take away the unnecessary feathers and allow Him to reshape up our character and attitudes so we can fly like an eagle. He is with you because He wants to renew your strength until the end. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, nawa po, magkasama-sama tayong lumipad katulad ng agila na nakatingin lamang sa Panginoon at mag-antay tayo kung kailan tayo padadaibin ng Panginoon sa napakalaking pagpapala na Kanyang inihanda para sa sino man na lilipad ng mataas kaysa nakaraan. Lord, marami pong salamat sa araw na ito. Nawa, gamitin niyo po ang inyong mga anak mula kay Brother Romel, sa kanyang asawa, sa kanyang mga pinangungunahan, kay Pastor Chris na nakikinig sa sandaling ito. Lord, i-raise up niyo po sila sa araw na ito, katulad ng agila na mayroong tamang ugali sa pag-aantay at kayo ang maitaas sa kanilang mga buhay bilang tinawag nyo sa inyong gawain. Muli, O Diyos, salamat po sa inyong mga anak na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Maligayang araw po ng ika-17 kaarawan ng ating iglesia dyan sa Cavite, Bacoor. God bless you, Pastor Romel, Pastor Chris, Pastor Alex, Sister Harry. God bless po sa lahat po ng ating mga mahal na kongregasyon. Suspended in the air, I hear myself breathing, hanging by a thread. My heart is barely beating. I haven't fallen yet, but I feel it coming. Tell me, would it be too much to ask if you break it to me gently that I'm waking the next day without you beside me? And who I hold on to today, tomorrow might just be a memory, and that I will look back at all of this and wonder why I stayed in here just to watch you disappear. So I breathe and let it go. How do I breathe and let you go? Before it's too late, I'll take a step away. I know one word will make me go rushing back to you. So I'll just shut my eyes, forget that you were mine. How do you go from making one your home and then just letting it all go? Let me take it in before it sinks in.
listen back to you. I'll just shine my eyes, forget that you were mine. How do you go from making one your home and then just letting it all go? Let me take it in before it sinks in.
anniversary po. Magmarahin pa po. Grabe, tagal na. Salamat po. Happy 70th anniversary, Mount Moraya.